Hinamak na manugang. Kabanata 726 Gamutin ko siya, turo ni Alex Dixon kay Leo Chonli. Natigilan si Leo Chonli ng ilang segundo at awkward na sinabi, Master Dixon, ako ang nagdala ng asawa ko dito para magpagamot, hindi hindi ako nagkasakit. Naghiyawan din ang mga nakapaligid na pharmacist. Anong biro, hindi yata siya marunong ng gamot. Taong walang sakit, may sakit daw, itong si Dixon ang may sakit. Kwak, naglakas loob ba siyang magpagamot ng pasyente? Kapag nagamot na siya, malalantad na siya. Ibinuka rin ni Ding Ching ang kanyang bibig sa pagdududa, ginagamot mo siya, hindi siya pasyente. Hindi gumalaw si Alex Dixon sa gitna ng mga pangungutya mula sa lahat ng direksyon. Bahagya siyang tuma-NGO at sinabing, I will treat him. Pagkatapos sabihin yon, hinayaan niyang magbuhos ng tubig si Ding Ching at sinabi kay Liu Chonli, uminom ka muna. Ito, Master Dixon, wala talaga akong sakit. Tumingin si Liu Chonli sa puting tubig sa kanyang kamay at hindi alam kung matatawa o maiiyak. Nagtinginan din ang mga tao sa paligid na may kakaibang tingin at masiglang nag-usap. Sabi ni Alex Dixon, kung gusto mong magkaanak, inumin mo muna, kung hindi, hindi ka magkakaanak sa buhay mo. Sa sandaling humina ang kanyang boses, ang ekspresyon ni Liu Chonli ay kapansin-pansing nagbago, at isang bakas ng pagkabalisa ang sumilay sa kanyang mukha. Siya ay nabuhay ng higit sa 30 taon, at sa katunayan, siya at ang kanyang asawa ay hindi nagsilang ng isang lalaki at isang babae, kaya naman pumunta siya sa pharmacist pavilion para magpagamot. Gayunpaman, hindi niya sinabi kay Alex Dixon ang tungkol sa lihim na ito, bukod sa kanilang pagpasok ng kamag-anak ng kanyang pamilya, walang ibang nakapaligid sa kanya ang nakakaalam nito. Siya at ang kanyang asawa ay pumunta sa ospital para sa isang check-up, nalaman ng ilang ospital na maayos na siya, sa kabaligtaran, ito ay dahil sa konstitusyon ng kanyang asawa kaya dinala siya sa pharmacist pavilion. Gayunpaman, kahit na dito, wala siyang sinabi tungkol sa bagay na ito, at hindi niya ito binanggit sa sinumang papunta sa mga parmasyutiko. Paano nalaman ni Alex Dixon? Nagulat si Liu Chonli sa kanyang puso, nag-aalinlangan siyang tumingin sa tubig sa kamay ni Alex Dixon at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa kanyang puso. Ano man ang mangyari, may kislap man ng pag-asa, gusto niyang hanapin ang dahilan kung bakit hindi niya maipanganak ang bata at mapagaling ito. Higit pa rito, ito ay isang tasa lamang ng simpleng tubig, kaya hindi dapat magkaroon ng anumang mga problema. Kung gayon, inumin mo ito, nagpasya si Liu Chonli at sinabi. Tuma-NGO si Alex Dixon at hinawakan ang kamay niya. Ang tasa ay orihinal na napuno ng mainit na tubig sa bukal, ngunit sa sandaling ito, ang tasa ay nagsimulang magbuga ng puting usok, at ang mga patak ng tubig ay tumulo mula sa tasa. Isang bugso ng malamig na hangin ang ibinuga mula sa palad ni Alex Dixon, na agad na ginawang malamig na tubig ang temperatura ng tubig sa bukal ng bundok. Gumamit ang kamay na ito ng enerhiya upang agad itong palamigin, na nagiging sanhi ng pagkadismaya ng mga tao sa paligid. Malamig na sumimangot si Elder Ching, anong hindi gaanong kasanayan, ano ang dapat ipagtaka? Gamit ang isang enerhiya upang palamigin ang maliit na tasa ng tubig, hanggat si cultivator na nasa huling yugto ng foundation establishment, madali niyang magagawa ito, hindi ito isang malaking bagay. Kinuha ni Liu Chonli ang tasa sa takot, malamig ang kanyang galamay at hindi niya maiwasang manginig. Gayunpaman, naglakas loob pa rin siya at uminom ng isang maliit na baso ng tubig. Utos ni Alex Dixon, umupo ka sa tabi at tahimik na maghintay ng 5 minuto. Si Liu Chonli ay hindi nang ahas na mag-antala at mabilis na umupo sa gilid. Bagamat uminom siya ng plain water, pakiramdam niya ay walang kakaiba sa kanyang katawan. HMPH, misteryoso kumilos, isang malalim na humph ang pinakawalan ni Elder Ching, lumingon at hindi pinansin si Alex Dixon, at sinimulang gamutin si Lady Liu. Puno ng pagsamba ang mukha ni Lady Liu, mabilis niyang sinabi, salamat, Immortal Master. Pagkatapos sabihin yon, itinaas niya ang kanyang manggas at iniunat ang kanyang kamay upang masuri ang pulso ni Lady Liu. Iniunat ni Elder Ching ang kanyang kamay at ang kanyang daliri ay nakabitin sa hangin, diniin niya sa ere ang 2 pulgada ang layo mula sa pulso ni Lady Liu at sinabing, bawiin mo ito.
Ngunit hindi mo pa nasusuri ang pulso ko, mabilis na sabi ni Lady Liu. Paliwanag ng isang babaeng parmasyutiko sa likod ni Elder Ching, na kumpleto na ang diagnosis, hindi kailangang hawakan ng Elder's floating pulse diagnosis ang pulso ng pasyente upang masuri ang pulso, maaari mong bawiin ang iyong kamay. Nakakamangha, puno ng pagtataka ang mukha ni Liu Chanli. Nakahinga rin ng maluwag ang paligid. Ang Suspended Meridian Diagnosis Technique ay naitala lamang sa mga sinaunang aklat, higit pa rito, kahit ang sinaunang Huatwo ay lumikha lamang ng Suspended Meridian Diagnosis Technique, nangangailangan ito ng paggamit ng mga thread upang masuri ang pulso, at ang Suspended Meridian Diagnosis na pamamaraan na ito ay higit pa doon. Ang hakbang na ito ay sapat na upang masaksihan ang mataas na kasanayang medikal at malalim na paglilinang ni Elder Ching. Paulit-ulit na pinupuri at sinamba ng karamihan si Elder Ching. Si Lady Liu ay nagulat din at mabilis na nambobola, matagal ko nang narinig ang mga medikal na kasanayan ni Ching Immortal Master ay hindi pangkaraniwan at pambihira. Ngayon, sa wakas ay nabuksan ko na ang aking mga mata. Kinuha ni Elder Ching ang panulat at nagsulat sa papel ng ilang beses bago ipinasa sa babaeng parmasyutiko sa tabi niya. Kinuha ito ng babaeng pharmacist at tinignan niya kay Lady Liu, nagamot na ni Elder Ching ang iyong karamdaman, ito ay isang maliit na sakit lamang, hindi mo kailangang mag-alala ng sobra. Nakakamangha talaga ang medical skills ni Immortal Master, sa Immortal Master, siguradong gagaling ang sakit ko, masayang tumingin si Lady Liu kay Liu Chanli at inabot ang race eta. Nanliit ang kamay ng babaeng parmasyutiko at itinaas niya ang kanyang baba at nakonsensyang nagsabi, bihira para kay Elder Ching na kumilos, gumawa siya ng eksepsyon at ginamit ang kanyang pag-iwas na enerhiya upang masuri ang iyong pulso, 9 milyong yuan na bayad sa konsultasyon, maaari mo itong bayaran sa Pharmacist Pavilion. Matapos marinig ang 9 milyon para sa bayad sa konsultasyon, nagulat din si Lady Liu. Hindi niya inaasahan na ang bayad lamang sa konsultasyon para sa pulso ni Elder Ching ay magiging napakamahal. Gayunpaman, hanggat maaari nitong gamutin ang kanyang pagkabaog, gaano man karaming pera yon, payag siya. Kinagat ni Lady Liu ang kanyang mga ngipin at may pasasalamat na sinabi, ililipat ko kaagad ang pera sa account ng Pharmacist Pavilion, salamat, Immortal Master, sa pagpapagamot sa kanya. Pagkatapos niyang magsalita, si Elder Ching, na nagpapahinga habang nakapikit, ay tumayo sa gilid. Pagkatapos ay iminulat niya ang kanyang mga mata at sinabing dahan-dahan, nakasulat sa papel ang race eta. Pagbalik mo, kunin mo ang race eta at iprito, napakabigat ng lamig ng hangin sa iyong katawan. Dapat ay dahil sa pagbababad mo sa malamig na tubig, sa mahabang panahon bago kayo ay 10 taong gulang na ang ugat ng karamdaman kaya't pagkatapos maluto ang gamot, kayo ay kukuha ng isang mangkok sa ika-4 na oras ng umaga at sa ika-4 na bahagi ng hapon, oras. Dalhin ito pagkatapos mong maligo sa insenso. Elder Ching, ikaw ay talagang makadyos na doktor. Puno ng paghanga ang mukha ni Lady Liu. Talagang tumpak na sinabi ng Immortal Master ang mga nangyari noong bata pa ako. Noong bata pa ako, madalas akong humiling ng madraste ko na labhan ako ng damit sa ilog at ibabad ako ng matagal sa malamig na tubig, pati mga buto ko ay sumasakit, na ngayon. Nagulat din at napaniwala ang mga katabi niya nang marinig nila ito, sinamba nila ang mga kasanayan ni Elder Ching sa sukdulan. Pagkatapos, tumingin sila kay Alex Dixon, na nakaupo sa batong bangko na may kalmadong ekspresyon, hindi siya kumikibo. Hindi napigilan ng lahat na mapasanggal sa paghamak. Paano maihahambing ang ganitong uri ng kasanayang medikal ng kwek-kwek sa kay Elder Ching? Ang salitang Immortal Master ay hindi lamang palabas, kahit na sa mga tuntunin ng seniority, si Elder Ching ay isang matalinong tao na higit sa 100 taong gulang, paano may kukumpara sa kanya ang isang batang nasa early 20s tulad ni Alex Dixon? Muling nagsalita ang babaeng pharmacist sa tabi niya, at saka, para tumaas ang potency ng gamot, umakyat ka sa 30th floor ng building araw-araw pagkatapos mong uminom ng gamot, kung magpupursige ka ng kalahating taon, siguradong bubuti ang kondisyon mo, tsaka bumalik ka sa medisina, ang tirahan ni Master at sasambahin siya sa loob ng 1 taon, araw-araw mong kopyahin ang kataas-taasang banal na kasulatan ng Medicine Master at ipapahayag mo ang iyong pasasalamat sa paggamot ng pharmacist. Sige, tiyak na igalang ko ang kaayusan ng Immortal Master. Magalang na tinanggap ni Lady Liu ang estatwa ng Medicine Master gamit ang 2 kamay.
Ang isang 5 pulgadang taas na puting jade medicinal statue ay naniningil ng 5 milyon. Ngunit ang karamihan ng mga pasyente ay nag-aagawan upang bumili nito. Naniniwala sila na sa pamamagitan ng pagsamba sa medicinal statue sa bahay, hindi lamang nila may pahayag ang kanilang kasalanan sa pharmacist pavilion, maaari rin silang pumunta sa ospital upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Nang makita ang eksenang ito, malamig nang umuso si Ding Ching, ang daming rules, akala mo talaga Diyos ka. Sa oras na ito, dahan-daang binuksan ni Alex Dixon ang kanyang mga mata at sinabing, 5 minuto na ang lumipas. Kabanata 727. Sa sandaling ito, si Liu Chunli, na nakatingin sa kawalan, ay mabilis na tumayo at iniunat ang kanyang mga braso at binti, ngunit hindi siya nakakaramdam ng hindi komportable. Master Dixon, ako, wala naman sigurong mali sa akin. Nakatayo lang sa tabi niya ang babaeng pharmacist, sinuri niya ang pulso nito at malamig na sinabi, wala ka namang sakit. Nagmadali si Lady Liu para sabihin, walang sakit ang asawa ko. Nagpunta siya sa ilang malalaking ospital at sinabi yon. Ang mga taong nakapaligid sa kanila ay naglabas ng isang alon ng paghamak. Nagpapanggap lang siyang misteryoso, paano niya gagamutin ang anumang sakit? Kung wala siyang sakit, sasabihin niya na may sakit siya. Ito ay tinatawag na kwek. Pandaraya ito ng kwek, hindi niya alam kung paano ito gagamutin. Sa sandaling ito, biglang binuksan ni Elder Ching ang kanyang mga mata at tinitigan si Liu Chunli na nakakunot ang noo. Natakot si Liu Chunli sa kanyang titig at nagmamadaling nagtanong, Immortal Master, wala akong sakit. Halika dito, tingnan ko, biglang sumigaw si Elder Ching at itinulak palayo ang Medicine Master na nakaharap sa harapan niya. Lumapit siya kay Liu Chunli at tumingin sa kanya ng ilang segundo. Bigla niyang sinabing seryoso, gaano ka nakatagal nagkasakit? Natigilan si Liu Chunli at gulat na sinabi, wala akong sakit. Pinaikit ni Elder Ching ang kanyang mga mata at pinalaki siya. Pagkatapos ay biglang sumigaw, Snakebind, mayroon kang sakit na snakebind around the waist. Nang matapos siyang magsalita, nagsisigawan sa gulat ang mga tao sa paligid niya. Natakot din si Liu Chunli at mabilis na sinabi, Immortal Master, paano ako magkakaroon ng ahas na bumabalot sa baywang nito? Ang ahas na ito na nakapulupot sa baywang ay karaniwang kasabihan, nagsalita ito tungkol sa isang kakaibang sakit sa mga tao, sa baywang ng taong may sakit, lilito ang mga bilog ng madilim na berdeng guhitan, parang nakapulupot ang ahas sa baywang. Ang mga may sakit na ito ay karaniwang walang lunas. Kapag ang mga berdeng guhit sa baywang ay unti-unting lumaki, kapag nakapulupot ito sa dibdib ng tao, ang buhay ng tao ay matatapos. Nang marinig ito, natakot din si Liu Chunli at nagmamadaling itinaas ang kanyang damit. Ibinaba niya ang kanyang ulo upang tumingin, at ang kanyang mukha ay agad na namutla, at siya ay nanlamig sa lugar. Sa harap ng mga mata ng lahat, lumitaw ang isang bilog ng madilim na berdeng linya sa kanyang baywang. Kumalat na ito sa kanyang tadyang. Paano ito? Namutla ang mukha ni Liu Chunli, at patuloy siyang nanginginig, hindi man lang siya makapagsalita ng maayos. Malinaw na wala ako nito dati. Nagulat at nagalit si Lady Liu, bigla siyang tumalon at tinuro si Alex Dixon at pinagalitan. Ikaw talaga, anong klaseng tubig ang binigay mo sa asawa ko kanina? Nilason mo ba siya sa tubig? Wala pang ahas sa bewang ang asawa ko, kwek ka. Gusto mong patayin ang asawa ko. Natarante si Liu Chunli at mabilis na sinabi, Master Dixon, ano ang ibinigay mo sa akin ngayon? Wala talaga akong ahas sa bewang ko noon. Galit na galit si Lady Liu kaya pinagalitan niya, kasuklam-suklam at walang kahihiyan. Para magamot ang sakit ko, nilason mo talaga ang isang taong walang sakit. Sa pagharap sa batikos mula sa karamihan, hindi pa rin mukhang nabigla si Alex Dixon at malamig na sinabing, Let me ask you, in this year, madalas kang gumising sa puso at pakiramdam na hindi ka makagalaw. Iba pa, pagkakaroon ng bakas ng malay, makahinga ka lang. Kapag mainit ang panahon, madalas mo bang nararamdaman na malamig ang iyong mga kamay at paa, lalo na kapag may malamig na hangin sa iyong likod? Ito, mukhang totoo nga, kapag full month ang buwan, nasasakal ka ba sa dibdib, kulang sa pisikal na lakas, at pawis? Pati tiyan mo parang tinutusok ng karayom, pero hindi mo mahanap ang dahilan. Ang kanyang mga salita ay napuno ng malamig na pawis sa ulo ni Liu Chunli,
At siya ay nagmamakaawa sa takot, Master Dixon, tama ka, anong sakit ang dinadanas ko? Napatingin si Alex Dixon kay Elder Ching at sinabing, Elder Ching, dapat mong malaman kung anong uri ng sakit ito, tama ba? Si Elder Ching, na nakatayo sa tabi niya, ay may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha, wala siyang sinabi. Ang mga alchemist sa likod niya ay tumikom din ang kanilang bibig. Dahil alam ng lahat ang mga sintomas na itinanong ni Alex Dixon ay mga tipikal na sintomas ng isang ahas na nakapulupot sa baywang nito. Sa nang naguguluhang mga titig, walang pagpipilian si Elder Ching kundi magsalita sa malalim na boses. Ang natanggap mo ay talagang isang ahas na nakapulupot sa baywang nito. Tungkol naman sa mga sintomas na hindi mo ipinakita noon, ang ahas na nakapulupot sa baywang ay sanhi. Sa pamamagitan ng pagsalakay ng laso ni Yin sa katawan ay nakuha mo ito dahil ang sakit na ito ay nasa panahon ng pagpapapisa ng itlog lason, na nagiging sanhi ng iyong mga sintomas. Ang asawa ko ba talaga ay ahas na nakapulupot sa bewang niya? Nagulat si Lady Liu. Sa sobrang takot ni Liu Chanli ay hindi siya makatayo, nanginginig siya habang nakaupo sa bench na bato, ang kanyang emosyon ay lubhang komplikado. Hindi niya akalain na nagparating siya sa Pharmacist Pavilion ay gagaling ang sakit ng kanyang misis at makakahanap talaga siya ng terminal na karamdaman. Ang pakiramdam na ito ay parang nanalo ng isang malaking premyo. Natakot din si Lady Liu at nagpanik na nagmamakaawa, Immortal Master, nakikiusap ako na gamutin mo ang asawa ko, kahit gaano karaming pera, handa kaming magbayad. Bahagyang kumunat ang noo ni Elder Ching at nag-isip ng mahigit 10 segundo bago nagsalita ng mabagal. Snake bind around the waist is yin poison invading the body, yin qi attacking the heart. Kung gagamit ka lang ng gamot, hindi agad makikita. Paano ba naman ito? Bibigyan kita ng race eta para mapaalis ang lason at pansamantalang masugpo ang iyong sakit, ang iyong isip upang magpahinga. Ang iyong buhay ay hindi malalagay sa panganib sa susunod na 5 taon. Nagmamadaling sinabi ni Lady Liu, Immortal Master, hindi ba ikaw ay Immortal Master? Ito, hindi mapapagaling ang sakit na ito. Malamig na saway ng babaeng parmasyutiko sa gilid, hindi mo naiintindihan, huwag kang magsalita ng walang kaparekan, ang snake bind ay isang kakaibang sakit sa mga tao, mamamatay lamang ang mga magkakaroon ng ganitong karamdaman. Ngayong may mga race eta si Elder Ching para sugpuin ang iyong yin qi ng asawa upang atakihin ang kanyang puso, iniligtas na nito ang buhay ng iyong asawa. Agad na natahimik si Lady Liu matapos siyang sigawan. Marami na siyang narinig na alamat at alam din niya ang kapangyarihan ng snake bind. Maaaring iligtas nito ang buhay ng kanyang asawa, si Elder Ching lang ang makakagawa nito. Naluluha si Liu Chanli, wala man lang siyang lakas para tumayo. Bagamat mailigtas niya ang kanyang buhay sa loob ng 5 taon, tiyak nagagastos siya ng malaking pera. Higit pa rito, sa 5 taon na ito, siya ay karaniwang isang pilay, hindi niya maiangat ang kanyang mga braso o mabuhat ang kanyang mga balikat. Ano ang punto ng pamumuhay? Inilibot ni Elder Ching ang kanyang tingin sa kanila, sinulyapan niya ito at walang pakialam na sinabi, ayon sa mga alituntunin ng Pharmacist Pavilion, dahil hindi ka pa ginagamot, ang bayad sa konsultasyon ay tatanggalin. Sinabi ni Liu Chanli na may nanginginig na boses, salamat, Elder Ching, ang bayad sa konsultasyon, kailangan pa ring bayaran. Hindi na kailangan, ikinumpas ni Elder Ching ang kanyang kamay at sinabing, hindi mo kailangang mag-alala masyado, bibigyan kita ng isang bote ng spiritual do, pagkatapos mong ubusin ito, magagawa mong kumilos bilang isang ordinaryong tao sa loob ng 5 taon, susuriin ko ito pagdating ng panahon, siguradong makakahanap ako ng race eta para gamutin ang bewang ni Snake. Espiritual na hamog, nagulat ang mga tao sa paligid. Maging ang babaeng parmasyutiko ay nagulat na bumulong, Elder Ching, ibibigay mo ba talaga sa kanya ang spiritual do, yan ang kota mo para sa taong ito. Natigilan din si Liu Chanli, alam ng lahat na ang spiritual do ng Pharmacist Pavilion ay isang hindi mabibaylang kayamanan sa mundo. At ang isang patak ng spiritual do ay hindi mabibili. Ang mga alchemist ay umaasa sa pagkonsumo ng spiritual dos upang mapahaba ang kanilang habang buhay. Ang 1 o 200 taong gulang ay maaaring mapanatili ang hitsura ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at tanging ang 10 matatanda sa pavilion lamang ang makakakain nito. Itong spiritual do na mas mahalaga pa sa ginto, talagang nagbigay ng bote si Elder Ching sa isang tao ng libre.
Sa gitna ng mga bulalas, nakangiting sinabi ni Elder Ching, kaming mga medikal na practitioner ay tumatahak sa landas ng paggamot sa mga sakit at pagliligtas ng mga tao, gaano man kahalaga ang espiritual na hamog, ito rin ay isang mahusay na gamot para sa paggamot ng mga sakit. Kung maaari nitong pahabain ang iyong buhay sa 5 taon, bakit hindi? Salamat, Elder Ching, laking pasasalamat ni Liu Chanli na halos lumuhad siya sa lupa. Pakiramdam niya ay kakapanganak lang niya pagkatapos ng isang kapighatian, lubos na siyang nagpapasalamat kay Elder Ching sa pagbibigay sa kanya ng mahalagang spiritual do. Kabanata 728. Puno rin ng papuri ang mga tao sa paligid nila. Tingnan mo, ito ang estilo ng isang magaling na doktor. Kung walang ganap na lunas sa sakit ng pasyente, ang pharmacist pavilion ay hindi mangolekta ng pera. Higit pa rito, talagang nagbigay sila ng mahalagang spiritual dose ng libre, para lamang mapahaba ang buhay ng pasyente ng 5 taon. Ang ganitong uri ng mataas na integridad, ito ang tunay na doktor. Naalimpungatan ang karamihan, bahagyang tuma NGO din si Elder Ching, ang kanyang pagkatao ay kahanga-hanga. Ibinigay niya ang spiritual do kay Liu Chanli ng libre, ang gusto niya ay ang ganitong uri ng epekto. Gusto niyang itaas ang prestihiyo ng pharmacist pavilion at sampilan si Alex Dixon sa mukha. Ang isang maliit na bote ng spiritual do ay wala, sa karamihan, hindi niya uubusin ng spiritual do ngayong taon, at magmumukha siyang mas matanda ng 1 taon, gayunpaman, sapat na ang bagay na ito para maitatag niya ang kanyang prestihiyo. Gusto niyang pamunuan ang pharmacist pavilion, at ipaalam sa lahat sa mundo na si Elder Ching ng pharmacist pavilion ang tunay na kagalang-galang. Sa gitna ng mga buntong hininga ng papuri, isang malamig na boses ang biglang tumunog. Hey, anong klaseng medical skill ito? Bullshit inferior. Iniangat ni Elder Ching ang kanyang ulo sa galit at sinigawan si Alex Dixon, napakabastos mo, hindi kita hahayaang makawala dito, ngunit napakayabang mo, kung hindi mo ipapaliwanag ang iyong sarili sa akin ngayon, huwag ni hindi mo iniisip na umalis sa pharmacist pavilion. Ang mga alchemist sa gilid ay nagpahayag din ng kanilang galit. Masyado kang mayabang, how dare you insult Elder Ching? Kaya mo, hindi nagbago ang ekspresyon ni Alex Dixon, ngumisi siya at sinabing, bakit napakahirap gamutin ang isang karamdaman, kailangan mo ba ng 5 taon para gamutin ito? Nang matapos siyang magsalita, galit na sinaway siya ng mga nakapaligid na alchemist. Ignorante anak, bastos talaga si Elder Ching ay mabait at mabait, nagbibigay ng kanyang espiritual na hamog sa pasyente, kaya mo bang gawin ang ganitong uri ng kabaitan? Lumabas ka sa pharmacist pavilion, hindi ka karapat-dapat na tumayo dito. Nagmamadaling sumugod si Elder Ching kasama ang mahigit 100 ng gwardya, nagbanta na itataboy sila. Namumula ang mukha ni Elder Ching, itinaas niya ang kamay para pigilan sila at malamig na sumigaw, Alex Dixon, tell me, mayroon ka bang madaling paraan para gamutin sila? Oo naman, nagtaas ng ulo si Alex Dixon. Oh, galit na tumawa si Elder Ching, then tell me about it. Gusto kong makita kung anong klaseng milagrong gamot ang maaari mong ihanda na mas mahusay pa sa spiritual do ng pharmacist pavilion ko. Hindi mo na kailangang uminom ng gamot, sabi ni Alex Dixon, maghanda ka ng isang malaking balde ng mainit na tubig. Hayaang magbabad si Liu Chanli dito sa loob ng 10 minuto, natural na mapapagaling nito ang sakit. Ano, halos pagdudahan ni Elder Ching ang sarili niyang mga tenga, natigilan siya saglit at galit na sinaway, this is simply nonsense. Paano gagaling ang isang pasyente sa pamamagitan lamang ng pagligo ng mainit, paano ito naging posible? Sumimangot din si Liu Chanli at sinabing, Master Dixon, nagkamali ka ba? Dati akong naliligo ng maiinit sa bahay, pero hindi ito umubra. Gawin mo lang ang sinasabi ko, sabi ni Alex Dixon na may katiyakan, sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong gagaling ka, mapapagaling ko rin ang sakit mong walang anak sa parehong oras. Nang makita kung gaano tiwala si Alex Dixon, nag-alinlangan din ang paninindigan ni Liu Chanli, tumingin siya kay Elder Ching para humingi ng tulong. Narinig ang mga boss sa paligid. Galit na galit si Elder Ching kaya malamig siyang tumawa, mabuti, gagawin namin ang sinabi mo. Kung hindi mo mapapagaling ang sakit, gawin mo ang sinabi mo at hugasan ng dugo ang reputasyon ng aking pavilion. Oo naman, sabi ni Alex Dixon na parang walang nangyari, magpapakondisyon din ako, kung mapapagaling ko ang sakit,
lahat ng tao ng Pharmacist Pavilion ay magpapasakop sa akin at luluhod sa harap ng gate ng bundok para humingi ng tawad. Hehe, gagawin ko ang sinabi mo. Nagdilim ang mukha ni Elder Ching, sa isang kisap mata ng kanyang manggas, tumalikod siya at nagutos, mga lalaki, gawin mo ang sinasabi niya, maghanda ng isang balde ng mainit na tubig. Sinulyapan ni Ding Ching ang abalang tao at sinabing, Boss Dixon, hindi mo ba hinahayaan na samantalahin ka nila? Kung hindi mo siya mapagaling, kikitil niya ang iyong buhay. Kung pagalingin mo siya, luluhod ka lang sa kanya. Kung gusto mo, sabihin ko ito, hilingin sa lahat ng miyembro ng Pharmacist Pavilion na magpakamatay sa lugar at gamitin ang kanilang buhay upang mabayaran ang kanilang mga krimen. Ang kanyang mga mayayabang na salita ay agad na pumukaw sa kawalang kasiyahan ng isang malaking grupo ng mga pharmacist, galit na galit ang mga ito sa kanya. Nilingan ni Alex Dixon ang kanyang ulo at nakangiting sinabi, magandang ideya ito, ngunit kung ang lahat ng mga tao mula sa Pharmacist Pavilion ay patay na, bakit hindi mo ako tulungang magtanim ng mga halamang gamot at alagaan ang mga halamang gamot? Kung kukuha ako ng mas maraming manggagawa na may alam tungkol sa mga halamang gamot, matutulungan nila ako sa pagsasaka. Ang pag-uusap sa pagitan ng dalawa ay umabot sa mga tainga ng lahat ng mga parmasyutiko, at sila ay napuno ng galit. Ang kanilang mga katayuan bilang mga parmasyutiko ay higit sa lahat, ngunit tinuring sila ni Alex Dixon bilang mga magsasaka. Masyadong malayo ito, ang grupo ng mga parmasyutiko ay pawang nagpipigil ng kanilang galit, naghihintay na makita si Alex Dixon na mahulog sa bangin at madudurog na parang mga oso. Hindi nagtagal, isang malaking balde ng mainit na tubig ang itinaas, at may nakalagay na screen sa tabi nito. Sa ilalim ng tingin ng karamihan, awkward na hinubad ni Liu Chanli ang kanyang damit, at gustong pumunta sa mainit na balde para maupo. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Alex Dixon, hindi lang kailangan kong habarin ang aking mga damit, ngunit kailangan ko ring tanggalin ang mga accessories sa aking katawan. Saglit na nagalinlangan si Liu Chanli at tinanggal ang string ng sandalwood bead sa kanyang palso, inilagay niya ang mga yun sa mesang bato at humakbang sa bathtub. Sa likod ng screen, may tunog ng tubig na umaagos at pagtaas ng singaw. Nag-usap ang karamihan sa mahinang boses at pinagtawanan si Alex Dixon. Gaano kalakas ang loob niyang makipagkumpetensya sa mga kasanayang medikal kay Elder Ching nang hindi nababago ang kanyang sariling mga kakayahan. At gusto pa niyang makipagkumpetensya sa spiritual do ng Pharmacist Pavilion. Kailangang malaman ng isa na ang spiritual do ang pinakamahalagang kayamanan ng Pharmacist Pavilion, iisa lamang ang gayong kayamanan sa mundo. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Liu Chanli mula sa likod ng screen, nakapantalon lang siya at nakahubad ang pangitaas niyang katawan. Ang kumukulong mainit na tubig ay nagpapapula sa kanyang balat. Ngunit sa sandaling ito, puno ng gulat ang mukha niya. Sinabi niya sa nanginginig na boses, Immortal Master, tingnan mo muli. Kasunod ng boses niya, napatingin agad ang mga tao sa kanya. Sandaling tumahimik ang paligid, lahat ay nakatingin kay Liu Chanli. Ang mga itim na guhit sa kanyang baywang ay himalang naglaho. Nagulat din si Lady Liu sa lugar, na parang hindi makapaniwala, paulit-ulit niyang hinanap ang sarili, ngunit wala siyang makitang anumang itim na guhit. Lumingon siya at gulat na nagtanong, Immortal Master, ito, ano ang nangyayari? Ang grupo ng mga alchemist na kanina pagalit ay natigilan din sa sandaling ito. Si Elder Ching ay natulala sa lugar, napatitig siya sa baywang ni Liu Chanli, pulang-pula ang kanyang mukha, at mabigat ang paghinga niya sa pamamagitan ng kanyang mga butas ng ilong. Ano ang nangyayari? Isang mainit na pal-aigo lang, paano niya magagamot ang bewang ni Snakebind? Kahit anong mangyari, hindi talaga siya makapaniwala. Anong nangyayari? Biglang tumalikod si Elder Ching at sinigawan si Alex Dixon na may mahigpit na boses, anong gamot ang nilagay mo sa basong tubig na yon? Seryoso siyang naghinala na may ginawa sa kanya si Alex Dixon. Gamot, ngumisi si Alex Dixon at mahinang sinabi, mahigit 100 taon ka nang nagpraktis ng medisina, ngunit hindi mo man lang ito masabi. Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang string ng sandalwood bead sa mesa at pinalakas ang kanyang kamay. Agad niyang naduraj ang string ng sandalwood beads. Gayunpaman, ang isa sa mga butil ay nabasag, na nagpapakita ng isang itim na butil na nakabalot sa kahoy. Ito ay, nanliit ang mga mag-aaral ni Elder Ching,
at ang kanyang mukha ay agad na namutla habang nakatitig dito nang hindi makapaniwala. Lahat ng mata ay nakikipagkwentuhan sa butil na nasa kamay ni Alex Dixon. Ang butil ay ganap na itim, at ito ay mapurol at walang liwanag. Ang ibabaw ng butil ay tila may kaliskis, at ito ay lubhang kakaiba. Nagulat din si Liu Chanli. He murmured, "Paano nagkaroon ng ganoong bagay sa butil na ito? What the hell is this thing?" Itinaas ni Alex Dixon ang itim na butil at sinabi sa malalim na boses, "Ito ang snake bead." "Snake pearl, ano ito?" Bulalas ni Lady Liu. "Dala ng asawa ko itong string ng open hand pearls sa loob ng 5 o 6 na taon, hindi niya alam na may ganito pala sa loob." Napabuntong hininga si Alex Dixon sa pang-aalipusta. "Kung alam mo, ang iyong asawa ay magkakaroon ng kakaibang sakit na parang ahas sa kanyang baywang. Kung hindi ako nagkakamali, perlas mga sinaunang libingan. Ang perlas ng ahas sa iyong ulo ay sinalakay ng enerhiya ng bangkay sa loob ng mahabang panahon at napakasama kung dadalhin mo ito sa katawan sa loob ng mahabang panahon, hindi mo lamang mapapawi ito. Ngunit magdudulot din ito ng yin, ang chi ay magdudulot ng pag-ikot ng ahas sa iyong baywang, gayunpaman, ang sandalwood ay maaaring sumipsip ng yin chi sa ibabaw ng iyong katawan na ipinahayag, at maiipon lamang sa loob ng iyong katawan." Pagkatapos sabihin yon, huminto siya saglit at sinabi kay Liu Chanli, "Ang tunay na Buddha beads of light, imposible na ang taong nagbukas nito ay hindi matutuklasan ang yin chi sa string na ito ng Buddha beads, pag-isipan itong mabuti, ang pinagmulan ng string na ito ng mga butil." Kabanata 729. Sa sandaling ito, nanginginig ang katawan ni Liu Chanli, bigla siyang lumingon at tinitigan si Lady Liu. Dahil sa takot sa kanyang mabangis na titig, si Lady Liu ay natakot din at umatras. She said incoherently, "Hubby, don't listen to his nonsense. How can there be so many things with an ordinary pearl?" Namumula ang mga mata ni Liu Chanli habang mahigpit na sinasabi, "Ang perlas na ito ay ibinigay sa akin ng iyong nakababatang kapatid. Sinabi niya na ito ay isang bagay ng liwanag at na ito ay maaaring maprotektahan ako. Siya kahit na partikular na sinabi sa akin na dalhin ito sa akin araw at gabi hindi ko man lang matanggal kapag naligo at natutulog." "Ako, paano ko malalaman?" Galit at balisa si Lady Liu. Mabilis siyang tumalikod at lumuhad sa harap ni Elder Ching, umiyak siya at nagmakaawa, "Immortal Master, pakiusap tulungan mo akong maghanap ng hustisya. Kalokohan talaga ang Dixon na yun. Bakit hinahayaan siya ng isang string ng Buddhist beads na pumulupot sa kanyang baywang?" Gayunpaman, sa pagkakataong ito, mariing itinikom ni Elder Ching ang kanyang bibig at ang kanyang mukha ay malungkot. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakawala ng mahinang buntong hininga si Elder Ching. "Nagkamali ako, tama si Master Dixon, sa totoo lang hindi ko nakita ang misteryo sa likod nitong string ng mga sandalwood beads, si Liu Chanli ang nagdala nitong snake bead kasama niya, gaano man karaming spiritual dust ang ginamit niya, wala itong silbi." Boom! Ang daming tao sa gate ng bundok ay agad na sumabog. Shock, hindi niya inaasahan na gagamit talaga si Alex Dixon ng isang balde ng mainit na tubig para gamutin ang sakit ni Liu Chanli. Hindi lang yon, parang may kasamang sabuatan. Nagpanik si Lady Liu at umiyak, "Hubby, hindi dapat kapatid ko ang may gawa nito, dapat may hindi pagkakaunawaan." Hinayla ni Liu Chanli ang buhok ni Lady Liu at nagngangalit ang mga ngiping sinabi, "Hindi ba pagkakaunawaan, pinagnanasaan ng kapatid mo ang ari-arian ng pamilya ko. Umaasa na wala akong inapo, sinulsulan pa niya ako na gumawa ng testamento at ibigay sa kanya, ang ari-arian ng pamilya ko pagkatapos kong mamatay. Dapat matagal ko nang nakita ang mabangis na ambisyon ng kapatid mo, kung hindi, bakit bigla niya akong binilhan ng napakalaking insurance pagkatapos niyang ibigay sa akin ang string of beads na ito, at sinabi mo pa na may magandang intensyon siya?" Ay hindi ko rin alam, walang kapangyarihan si Lady Liu na tumanggi at bumagsak sa lupa habang umiiyak. "Magwala ka," sa sobrang galit ni Liu Chanli ay nanginginig ang buong katawan niya at puno ng panghihinayang ang mukha. Nanghihinayang siya na naging berde ang bituka niya. Tinulungan niya ang kanyang bayaw, nagbabayad ng pera, at nagsikap, sa huli, ang kanyang bayaw ay talagang nagkikimkim ng malisyosong intensyon. Umaasang mamanahin niya ang ari-arian pagkatapos ng kanyang kamatayan. Puno ng luha ang mukha ni Lady Liu habang sinunggaban siya habang umiiyak, "Hubby, baka hindi mo naiintindihan ang kapatid ko." Hindi man lang siya nilingon ni Liu Chanli,
Sinipa niya ito sa lupa at tumalikod para lumuhod sa harap ni Alex Dixon na may pasasalamat. Master Dixon, iniligtas mo ang aking buhay. Ikaw ang aking tagapagligtas. Kung hindi dahil sa iyo, natatakot ako na baka namatay ako nang hindi ko alam kung bakit. Kahit anong karaming pera ang ginastos ko, ibibigay ko sa iyo. Sana lang ay mailigtas ni Master Dixon ang buhay ko. Malumanay na sinabi ni Alex Dixon, sa ngayon, gumaling na ang sakit sa iyong katawan, ngunit hindi pa nito nalulunasan ang ugat. Kung gusto mong alisin ang naipon na yin chi sa iyong katawan, bibigyan kita ng reseta para sa isang medicinal bath. Tuwing hapon, maligo ka na. Basta, isang mainit na ligo lang, ganun ba ka-simple? Nagulat at natuwa si Liu Chunli. Oo naman, nagkibit balikat si Alex Dixon, ito ay hindi isang mahirap na sakit. Sa mga tuntunin ng tradisyonal na gamot, ito ay isang ordinaryong masamang lason na sumasalakay sa katawan. Ang lalaki ay Yang, at ang babae ay Yin. Ipinanganak ka noong Hunyo, mayroon kang sapat na enerhiya ng Yang, at may medicinal bath ka. Agad na nakita ni Liu Chunli ang pagsamba sa kanyang mukha. Master Dixon, immortal master ka talaga. Alam mo pa ang petsa ng kapanganakan ko. Bigyan mo ako ng panulat at papel. Kinuha ni Alex Dixon ang papel at nagsulat ng reseta at ibinigay kay Liu Chunli. Salamat, Dixon Immortal Master, sa pagbibigay sa akin ng gamot. Puno ng pasasalamat ang mukha ni Liu Chunli, magalang niyang kinuha ang reseta gamit ang dalawang kamay. Akmang hahawakan na ng kanyang mga daliri ang reseta, biglang may kamay na nagunat sa gilid at inagaw ang reseta. Ang taong nang agaw ng formula ng gamot ay si Elder Ching. Si Liu Chunli ay agad na nagalit at nagtanong, Elder Ching, ano ang ibig mong sabihin dito? Gusto kong makita kung ano ang espesyal sa reseta na ito, wika ni Elder Ching sa malalim na boses, mabilis na iniskan ng kanyang mga mata ang reseta. Biglang tinitigan ni Elder Ching ang reseta, at bakas sa mukha niya ang kawalan ng paniniwala. Pagkalito, shock, bahagyang nanginginig ang kamay na may hawak ng reseta, at maging ang buong katawan niya ay nanginginig. Bilang Pavilion Master ng Pharmacist Pavilion, si Elder Ching ay kadalasang kalmado at matulungin. Ngunit ngayon, nawalan siya ng katinoan ng ganito, hindi lang namula ang mukha niya, humihingal din siya. Nang makita siyang ganito, lahat ng mga pharmacist sa malapit ay natakot hanggang sa mamatay, sunod-sunod silang sumugod. Elder Ching, anong nangyari sa iyo? Itong reseta, si Elder Ching ay matamang tumitig sa reseta at halos hindi magkatugma. Bigla niyang inangat ang ulo niya habang nanginginig at malapit nang makita si Alex Dixon. Mr. Dixon, saan mo nakuha itong sikretong gamot? Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang mga nakapaligid na alchemist ay agad na tumahimik, lahat ng kanilang nabigla at natulala na mga tingin ay pinag-ugnay kay Elder Ching. Walang ekspresyon ang mukha ni Alex Dixon, mula sa isang family herbalism book, parang ordinaryong medicinal bath lang, anong problema? Ordinary, sabi mo ordinaryo itong medicinal formula, hindi napigilan ng isang babaeng alchemist na mabigla, nanginginig ang boses niya habang sinasabi, ito ang formula ng gamot na personal na isinulat ng founding elder ng Pharmacist Pavilion. Oh, ganun ba? Nagtaas ng kilay si Alex Dixon. Ang reseta niyang ito ay batay sa 9 Profound Heavens Scripture. Sa oras na yun, naisip niya na wala itong gaanong epekto, at ginamit lamang ito upang paalisin ang malamig na chi mula sa bangkay, hindi niya inaasahan na ganoon pala ang pinanggalingan nito. Gayunpaman, ang 9 Profound Heavens Scripture ay naglalaman ng lahat, at naitala nito ang lahat ng uri ng mga lihim na aklat at mga medikal na aklat mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon. Sa makatuwid, hindi nakakagulat na naitala nito ang reseta ng mga ninuno ng Pharmacist Pavilion. Nang marinig niya ang mahinahong tono ni Alex Dixon, maging si Elder Ching ay hindi maiwasang magtanong. Mr. Dixon, ang lihim na gamot na ito ng Yang Flame ay nilikha ni Elder Chongyang ng Pharmacist Pavilion, ito ay naitala sa Chongyang Medical Classic na kanyang isinulat, ngunit ang medikal na kasulatang ito ay nawala hanggang ngayon. Maging ang hindi alam ng mga tao ng Pharmacist Pavilion ang tungkol dito, maaari ko bang itanong, saan mo nakita ang reseta na ito, at nasaan na ang kasulatang ito ng doktor? Why are you interrogating me? Malamig na sabi ni Alex Dixon.
Mabilis na sinabi ni Elder Ching, gusto ko lang malaman kung nasaan ang medikal na kasulatan, pag-aari ito ng aming pharmacist pavilion. Mayroon akong medikal na kasulatan, dahan-daang sabi ni Alex Dixon, ang Nine Profound Heaven Scripture ay talagang naglalaman ng medikal na aklat na ito. Agad, ang lahat ng alchemist, kabilang si Elder Ching, ay naging masigla at tumitig kay Alex Dixon ng may pananabik. Sinabi ni Elder Ching, kung gayon Mr. Dixon, mangyaring ibalik ang kasulatang ito ng manggagamot sa may-ari nito. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, malamig siyang nag-ambala ni Alex Dixon. Ibalik mo sa orihinal na may-ari nito, gusto mong alisin ang mga medikal na kasulatan ko sa ilang salita lang, hindi ba masyadong maganda ang plano mo, kung hihilingin ko sa iyo ngayon? Ibibigay mo rin sa akin ang lahat ng race 8 ng pharmacist pavilion? Ang dalawang salitang ito ay nagpapula sa mukha ni Elder Ching. Nahihiya niyang sinabi, ito ay pag-aari ng pharmacist pavilion, ibigay mo ito sa amin. Kabanata 730 dahil ito ay pag-aari ng pharmacist pavilion, bakit ito nawala? Malamig ang tono ni Alex Dixon, at hindi siya nag-iwan ng kahit anong puwang para sa negosasyon. Maaaring gusto rin ni Elder Ching na gayahin ang namatay sa pavilion, Master Shu, at gusto mo ring bawiin sa akin ang race 8. Sa oras na ito, si Ding Ching na nasa tabi niya ay malamig na bumuntong hininga at sarkastikong sinabi, sinabi ko sa iyo na ang pharmacist pavilion ay isang grupo ng mga mapagkunwari na nagpapanggap na mabait at mapagkunwari, totoo nga. Naging ube ang mukha ni Elder Ching at nagngangalit pa rin ang kanyang mga ngipin at nakipagtalo. Ito ang kasulatang medikal na isinulat ng ating mga ninuno, ito ay dapat na atin. Oo naman, malamig na tumayo si Alex Dixon, ang kanyang katawan ay naglabas ng isang malakas na aura ng pagpatay. Kung may kakayahan ka, kunin mo sa akin ang medical scripture, pero sasabihin ko muna, hindi ko alam ang bigat ng kilos ko, kung bugbugin kita hanggang mamatay at lumpuin, wala akong pananagutan, para dito. Ikaw, bastos ka lang, hindi napigilan ni Elder Ching na sumigaw. Tumahimik ka, malamig na saway ni Alex Dixon. Kasabay ng boses na ito, isang malakas na daloy ng hangin ang lumabas sa kanyang katawan at pinalipad si Elder Ching at ang kanilang gatekeeper na nakatayo malapit sa kanya ng 4 na 5 metro ang layo. Maayos pa rin si Elder Ching, pagkaraan ng ilang hakbang pabalik, halos hindi na siya makatayo. Gayunpaman, ang iba pang mga gatekeeper ay bumagsak sa lupa na ang kanilang mga mukha ay nakaharap sa langit, mukhang lubhang kalunos-lunos. Agad na sumugod si Chin Lei at ang iba pa at agresibong humarang sa daanan ni Alex Dixon. Mr. Dixon, gusto mo bang turuan sila ng leksyon? Napatingin si Alex Dixon kay Elder Ching at sumigaw, natalo ka sa taya ngayon lang, lahat ng taga-pharmacist pavilion, lumuhad sa harap ng gate ng bundok. Naging berde at puti ang mukha ni Elder Ching nang marinig niya itong binanggit ni Alex Dixon. Hindi niya inaasahan na matatalo siya kay Alex Dixon. Isa pa, ang race 8 na ibinigay ng kabilang partido ay talagang race 8 ng ninuno ng pharmacist pavilion, kahit na ang mga matatanda sa kanilang pavilion ay hindi alam ang tungkol dito. Ang mukha ng pharmacist pavilion ay ganap na nadisgrasya. Tahimik din ang mga tao sa bakana ng bundok. Ngunit ang mga mata ng lahat ay nakikipag-ugnayan sa kanila. Ang eksena ngayon ay ganap na nabaligtad ang kanilang pananaw sa mundo. Ang pharmacist pavilion, na parang Diyos, ay talagang natalo sa isang brat na tulad ni Alex Dixon. Higit pa rito, ang formula ng gamot sa kanyang mga kamay ay mas advanced kaysa kay Elder Ching. Lumuhad, tumayo si Alex Dixon habang nasa likod ang mga kamay at malamig na sumigaw. Nanigas ang mukha ni Elder Ching, pinilit niyang magsalita, Alex Dixon, ang pharmacist pavilion ay may 100 taon ng reputasyon, paano kung makipag-deal ako sa iyo? Oh, si Alex Dixon ay may malabong ngiti sa kanyang mukha. Ako, ang pharmacist pavilion, ay magbibigay sa iyo ng 10 bote ng spiritual dose. Maaari kang pumili ng 10 sa mga formula sa pavilion, mawawala ang paggamit ngayon, paano na? Tinitigan ni Elder Ching si Alex Dixon at sinabi sa malalim na boses. Hindi nakaluhod ang pharmacist pavilion. Lalo na noong naging pavilion master pa lang siya, kung ibinaba niya ang ulo kay Alex Dixon, saan kaya ang mukha niya? Mawawalan din ng mukha ang pharmacist pavilion. Samantalang siya, hindi siya makaupo ng matatag sa posisyon ng pavilion master.
Sa sandaling natapos ni Elder Ching ang kanyang mga salita, ang mga tao sa paligid ay nagulat din. Dam, 10 bote ng spiritual do, ang isang bote ng spiritual do ay maaaring pahabain ng 5 taon ang buhay ng isang ordinaryong tao, ang 10 bote ay 5 taon. Lalabas na ang Pharmacist Pavilion, magmadali at sumang-ayon. Mayroon pa ring 10 formula para sa pagbabantay sa pavilion, nabenta na ito ng daan-daang milyong metro sa black market, napakalaking kapalaran. Naghiyawan ang mga tao sa paligid, puno ng inggit ang kanilang mga mata. Gayunpaman, malamig nang umuso si Alex Dixon at sinabi sa isang patag na tono. Nasabi ko na dati, ayoko ng murang race eta mo. At saka, ang spiritual do ay simpleng tubig lang sa paningin ko, wala man lang silbi. Ang kanyang kasalukuyang cultivation base ay nasa golden core stage na, ang mga regular na gumagamit ng halamang gamot ay hindi makakatulong sa kanya na madagdagan ang kanyang base sa paglilinang. Ang spiritual do ay maaaring pahabain ang buhay ng isang ordinaryong tao ng 5 taon, ngunit ito ay maaaring makatulong sa kanya na madagdagan ang kanyang mga potensyal na enerhiya ng kaunti. Ang kanyang mga salita ay napuno ng mga tinik, na naging dahilan upang maging berde ang mukha ni Elder Ching, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi. Alex Dixon, ang yabang mo talaga, kahit ang Pharmacist Pavilion ko ay minamaliit mo. Pumunta ka ngayon sa Pharmacist Pavilion ko para hamanin ang dojo natin, di ba? Malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon, umiling siya at sinabing, hindi na kailangang hamanin tayo, akin na ang Pharmacist Pavilion sa simula, ngayon, nandito ako para pumalit. Kinagat ng mga ngipin ni Elder Ching ang kanyang mga ngipin at biglang nagsalita ng mahigpit, Alex Dixon, talagang nanalo ka, ibibigay ko sa iyo ang aking buhay. Ngunit imposibleng lumuhad ang Pharmacist Pavilion. Pagkatapos sabihin yon, nagpakita si Elder Ching ng ekspresyon na parang hindi siya natatakot sa kamatayan, nakatayo siya doon habang nagngangalit ang mga ngipin sa galit. Nang makita nila si Elder Ching na kumilos sa ganoong paraan, ang grupo ng mga alchemist sa likod niya ay agad na naapektuhan, at nagsimula silang umiyak at umiyak. Oh, hindi luluhod ang Pharmacist Pavilion sa isang tulad mo. It's a disgrace to the Pharmacist Pavilion, hindi tayo luluhod kahit mamatay tayo. Patayin mo kami kung may kakayahan ka. Sige, kayo ang nanliligaw kay kamatayan, malumanay na sabi ni Alex Dixon at casual na itinuro si Ding Ching sa likuran niya. Matagal ka na bang nakatayo, pumunta ka at kumalma ang iyong mga kalamnan at buto. Kahit na ang mga pharmacist na ito ay may mataas na kasanayan sa medikal, ano? Mayroon silang walang kapantay na mga kasanayang medikal, ngunit ginagamit lamang sila upang maghanap ng mga kondisyon, pinaglilingkuran lamang nila ang mga taong may pera at kapangyarihan, at ang mga ordinaryong tao ay umaasa lamang sa kaunlaran. Bukod dito, ang mga hindi nagpasakop sa kanya ay magiging isang nakakatakot na panganib lamang. Naghintay ako ng ilang araw, iniyuko ni Ding Ching ang kanyang mga daliri at gumawa ng nakakatakot na kaluskos habang humahakbang siya pasulong. Huwag kang bastos, namumula ang mga mata ni Elder Chin habang inaakay niya ang mga gwardya pasulong. Bang, hindi man lang tumingin si Ding Ching at sinipa ang isa sa mga gatekeeper. Agad na tumalsik ng subaw ng dugo ang lalaking sinipa, nabali ang ilang tadyang at nawala ng malay. Bahagyang sinabi ni Chin Lei, hindi tayo malalampasan ng mga babae, pagkasabi nito, sumugod siya at nagsimulang makipaglaban sa grupo ng mga gwardya. Nang makita niya sina Ding Ching, Chin Lei, at ang iba pa na mabangis na umaatake, marami sa mga pharmacist na matuwid ilang sandali lang ang nakalipas, sa sobrang takot ay kinilig sila. Namutla din ang mukha ni Elder Ching. Kanina lang siya nagsusugal, bet na si Alex Dixon ay hindi maglalakas loob na gawin yun sa harap niya, sa harap ng napakaraming tao, patayin ang napakaraming pharmacist. Pero hindi niya akalain na hindi ito pinansin ni Alex Dixon, umatake kaagad. Plop, hindi na nakatiis ang isang parmasyutiko, agad siyang lumuhod sa lupa at umiyak. Master Dixon, patawarin mo ako, handa akong magpasakop sa iyo. Sa kanyang pangunguna, isang dosenang pharmacist ang agad na lumuhod at humingi ng awa kay Alex Dixon. Kami ay ganap na kumbinsido sa mga medikal na kasanayan ni Master Dixon. Iginagalang ng Pharmacist Pavilion ang mga kasanayang medikal, handa kaming makinig sa mga pagsasaayos ni Master Dixon.
Hinawakan ni Chinley ang kwelyo ng isa sa mga gatekeeper at itinapon siyang palayo. Pinunasan niya ang wrist niya at sinabing, at least hindi sila pedantic, may mga matitino pa. Nakita na ang ilan sa mga parmasyutiko ay nagtaksil sa grupo at handang sumuko kay Alex Dixon. Nagulat at nagalit si Elder Ching, ayaw niyang mamatay, pero ayaw din niyang mawala ng mukha, kung hindi, ang kanyang dignidad ay masisira, at siya ay magiging katatawanan ng mundo ng medikal. Alex Dixon, hindi ako luluhod sa iyo, sigaw ni Elder Ching na may pulang mata. Anong makapangyarihang tao, bubugbugin siya ng batang ito hanggang mamatay on the spot. Sa ganitong paraan, tiyak na maaalala ng mga alchemist ng Pharmacist Pavilion ang bagay na ito sa hinaharap. Mahinang sinabi ni Alex Dixon, alam ko kung ano ang iniisip mo, akala mo kasi hindi ako maglalakas loob na bugbugin ka hanggang mamatay, di ba? Pero sinasabi ko sa iyo ngayon, history is written by the winner. I will expel mula ka sa Pharmacist Pavilion sa pangalan ng pagpayag na mabuhay ang Pavilion Master mula ngayon, hindi ka na ang Pavilion Master ng Pharmacist Pavilion. Ano, ikaw, naglakas loob kang itaboy ako. Ang buong katawan ni Elder Ching ay nanginginig, at ang kanyang ekspresyon ay tila nabaliw habang siya ay umuungal, ako ang Pavilion Master. Walang karapatang magsalita ang mga natalo. Binuksan ni Alex Dixon ang kanyang mga mata at isang mabangis na liwanag ang sumabog, malamig niyang utos, baliin ang buto ng paa niya, palayasin mo siya sa Pharmacist Pavilion. Oh, agad na sumagot si Chinley sa malalim na boses, nanginginig ang katawan ni Elder Ching, at patuloy na gumagalaw ang kanyang lalamunan, nararamdaman niya ang matinding pagpatay, papatayin ba talaga siya ni Alex Dixon? Abangan ang susunod na kabanata.